Okay mga kamads, mga kaibigan, pakinggan na natin tong si Ato dahil meron siyang sinasabi kay Josh. Wish Hip Hop Song of the Year Award goes to Josh Cullen! Get right! Yay! Congratulations! Hindi kasi kung napanood nyo yung unang content, very controversial kasi yung mga kalaban niya. It's against Hev Abi, Flo G, and Outside Mafia. So big guns ng hip hop yon, especially si Hev Abi na isa sa mga pinakasikat na young artist ngayon. Kumbaga contemporary ni Hev Abi itong si Josh, pero nanalo si Josh. Well, so in-explain naman natin na may 70-30 split yan, 30 sa audience, 70% sa mga judges, kung sino man yung mga judges nila. Okay, tuloy na. Teka lang, i-forward na natin. Okay. Ayan, si Ato na. Ay, hindi rin na. Paano nangyari yun? Hindi, of course, kung ako si Josh, magiging surprise din naman ako dahil, of course, big guns yung kalaban niya, hindi naman yung mga basta-basta. Pero congratulations pa rin sa kanya for winning. Okay? Huwag natin i-discredit. Kasi yung iba, hindi naman yan, hindi naman kasi hip-hop yan. Well, yung judges yung sisihin nyo. Kasi 30% lang yung say natin dito. O, tuloy natin. Ay, hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Puta kami. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat din kami. Mag-research ka kasi, Ato. Panoorin mo yung unang content ko. Nandun yun. Pero ang reason why kaya nanalo si Josh is because of this. Judges, 70%. Kung ano man yung criteria na hinahanap ng judges, we don't know that. Napaka-subjective niyan eh. Parang Jonas Balakid yan eh. Objective mag-judge, may subjective mag-judge, diba? Ganun lang yun. O, tuloy natin. Hip-hop Song of the Year, boss. Tayo na kahit yung lupay-pay ni Haring Manggi, silat ka dun, boss. Haring Manggi. Ay. Tuloy natin. Hindi rin namin alam, boss. Huwag mo sa amin itanong. Hindi, yun nga. Subjective nga kasi yung judging. Ganun lang kasimple yun. Or meron silang mga hinahanap na criteria na wala kay Flo G, kay Hev Avi, tsaka kay sa Outside. Pero I doubt kung hip-hop song lang yung pag-uusapan natin. Madikit kay Flo G tsaka kay Hev Avi. Pero na kay Hev Avi ako Tuloy natin. Pero pag-usapang P-pop, K-pop, di ba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Saludo, SB19. Hindi naman SB19 yung kalahok eh. Yung mga... yung ang kalahok is yung mga yung mga tawag dito. Ang kalahok dito is yung mga is yung si Josh Cullen lang. Yung hip-hop song niya lang. So, hindi counted sa opinion dapat yung SB19. Pero, siguro, yung judges, tinignan nila to as general marketability. Ibig sabihin, mas gusto namin yung full package kaysa sa hip-hop. Kaysa hip-hop package lang. Kumbaga, mas gusto nila yung parang BTS na you can sing, you can dance, and appeals to a wider audience kaysa dun sa kabila na hip-hop lang. Yung demographics nila, kumbaga mas gusto nila yon. Baka yun yung reason kung bakit yun yung naging judging ng mga humusga dito sa awarding show na to. We don't know. Hindi natin kasi alam yung criteria talaga eh. And hindi naman nila kailangan i-public yan eh. Kunyari, lalong-lalo na kung subjectivity lang yung pag-uusapan. Parang judging sa flip-top, di ba? Jonas versus Balakid. Tatandaan ko. Yung isa, pakisama yung criteria. Yung isa, bars. Kanya-kanya yan. Kasi sila yung hurado eh. Tuloy natin. Pero hip-hop song of the year, putangin na, boss. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat kami, boss. Knowing na may Hev Abi, may Red Boys, may O-Side. Tas Logi. hip-hop song of the year, boss. Yung kanta mo, hindi rin namin alam, boss. Lupay-pay ni Haring Manggi, boss. Silat ka rin dun kung hip-hopan eh. Pag sabi kasi hip-hopan, boss, geng-geng eh. Hindi naman. Hip-hop is all-encompassing. Siguro yung favorite songs mo are geared towards that. Pero not every song is geng-geng. Ano ba yung lupay-pay ni Haring Manggi? Na-curious tuloy ako. Ay. Pero ako, in my opinion talaga, I'll leave it at that. Kung ano yung naging judging ng mga judges, that's their call. Ako, ang gusto ko lang is, of course,
May mga natuwa ba dyan? Oo naman, yung mga fans ni Josh Cullen, which is compared mo dun sa fans ni Hev Abi at saka ni Flo G, malaki talaga. Pero maybe ang gusto talaga nilang makita rito is ma-highlight yung mga kanta ni Josh. Pero end of the day, miski yan yung piliin nila, as consumers, tayo pa rin naman yung mamimili kung ano yung pakikinggan natin. In my opinion ko lang, ako yung 30% ng 70% ng judging, part ako ng 30% na yan. I would have given the award to Hev Abi. Pero, I'm not the judge. Okay, ang judge dito is ibang tao na wala akong control over them. I cannot control their 70%. So, it's pointless for me na magalit doon, di ba? So, pero gets ko naman si Ato. Siguro, gini-gatekeep niya lang talaga yung hip-hop na dapat eto lang. But, malawak ang music, sabi nga ni Francis Magalona, malawak ang hip-hop. Lahat tayo kasya. Maski ako, laki-laki ko, kasya ako sa hip-hop. Hey! So, and nag-reply dyan si Josh Cullen. Pakinggan natin. Okay, so eto, sorry na mga boss, di naman sa sinasabing ganun pala ang requirement sa pagkanta ng hip-hop at mag-rap. 50% maasim. Caveat lang bago natin ituloy kasi meron na agad darag si Josh dito. Disclaimer, para sa kanya ang banat niya lang yan. Mataas respeto ko sa community at alam nyo yan. Huwag nyo kasing ginagamit yung pang rage bait. Okay, so eto yung sagot niya kay Ato. Okay, just so you know ha. Na-report na namin so. Ay. Josh Cullen for president. Nice one, boss. Okay, sure. Okay, tuloy natin. 30% geng-geng. Ano ba yung geng-geng na yan? Kasi, alam ko lang yan yung hand sign na geng-geng eh. 20% bastos bars. So, yung context dito kasi, just so you know, ang pinatatamaan niya dito ay si Ato, di ba? Para sa kanya ang banat niya. Para sa kanya at sa banat niya lang yan. Mataas respeto ko sa community at alam nila yan. Need ko pa mag-explain kasi gagamitin na naman pang rage bait. Well, meron naman talagang mga yung parang hindi kasi nila matatanggap yung mga ganitong klaseng artist. Kasi they don't feel like they are part of the hip-hop community. But malawak ang hip-hop mga bros. Kahit sino pwedeng pumasok dyan. Dami-dami nga vloggers na nagra-rap eh. Pero sila yun eh. Problema na nila yun. But of course, mukha naman open sa totoong criticism si Josh. Pero I guess she should understand na medyo hinatsit siya ng ng wish bus. Kasi syempre, of course, kalaban mo si Hev Abi tsaka si Flo G. Diba? Yung pang-apat, i-bash mo, pwedeng manahimik, pero wag totoong, wag tong panganay namin. Hindi ko alam yan, sorry. Naputo lang ka din na lockdown over na ba? Hindi, sorry. I don't understand the references. Nakawala na sa kadena si Kuya. Sino ba si Ato ba? I'm not sure. Kaya di ako sumagot eh. Alam kong ikaw ang bibira. Okay. So, at least sumagot si Josh pero I'm just saying na tingnan natin yung sino ba ng mga nag-react dito. Yung kapatid ni B. Tingnan natin dito sa Ato, ba't pa kasi si Josh Cullen? Yung iba pinapato. Hindi, gets ko naman si Ato. Nag-gatekeep lang yan. Pero tingin ko kasi pangit na pag-explainin mo yung artist kung bakit siya nanalo. Magalit ka doon sa award-giving body. Kasi sila yung nasunod eh. Essentially eh, di ba? Nakita naman natin eh. Paulit-ulit na ako dyan sa explanation na yan eh. 30% lang yung opinion mo, boy. And 70% yung sa kanila. Di wala tayong magagawa halos doon, di ba? Anyway, tuloy natin. Okay, kasi mga magkaiba ang geng-geng at hip-hop. Wala na kung ano-ano na yan. Mula ito sa Google, hip-hop is more than music. It's a cultural movement. Ako, basta akong nanalo si Josh, congrats sa kanya. And hopefully yung mga hip-hop na kanta niya is mas umingay pa. Malay nyo, ako ngayon ko lang nakilala talaga tong si Josh na nag-hip-hop pala siya. Good for him. Diba? May bagong mata siya doon sa
sa craft niya. And that's not a bad thing. Kung tingin mo masama yun, ikaw na yung may problema doon. Hindi ka marunong mag-appreciate eh. Kung pangit naman talaga, edi hayaan mo yung tao yung humatol. Para sa akin, sakto lang. I mean, it's not my kind of music. Mas gusto ko pa rin yung Flo G tsaka Have Abby. But for Josh, yeah, it could grow on me, but I'm not gonna take time listening to it. But you know, it's okay. Meron mga, tingin ko, meron talagang fandom sa mga ganitong klaseng hip-hop, diba? O, diba? Pwede naman Pwede naman tayong lahat makinig at lahat ma-appreciate yung music eh. Siguro yun yung pino-point out ng judging nila dito na you should listen to Josh kasi kami nagandahan kami, baka kayo magandahan din. Baka ganun lang yung idea nito eh na ito yung nakita namin, baka kailangan pa namin i-highlight, diba? Baka ganun yung ibang judges dyan eh. Again, judging can be objective, it can be subjective, diba? Lagi niyong tatandaan yung analogy ni Balaki at saka ni Jonas, diba? Diyos, nakakatawa talaga mag-judge yun eh. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, kayo, para sa inyo, sino nanalo? Gege mga lods.